Kumusta kayo Tijidong? For today vlog nandito pala kami ng kasama ko sa bypass road ng Subic. Pupuntahan na namin yung naudlot na lakad dati dahil sa walang humpay na pag-ulan. Dahil may many maintenance kaming mga CCTV sa barangay ng San Jose Castillejos, wala na daw display sa monitor nila, kaya pupuntahan na namin ngayon, salamat naman at umaraw na. Pumayahin na kami, nasa boundary ng Subic at Casti hinarang kami ng mga barangay tanod. Nag-conduct sila ng checkpoint, malapit na kasi ang barangay election. Wala man lang or naglagay ng signage at marked vehicle sa pag-checkpoint nila, tumabi kami kailangan natin sumunod. Hinanap lang naman sami yung lisensya at or CR ng motor, tapos noon pinaalis na kami. Nagpatuloy na kami sa patutunguhan naming at medyo malapit naman na. Ito nang nasa bayan na kami ng Castillejos, at iyan ang palengke nila. Malapit na kami sa barangay ng San Jose. Natatanaw ko na ang ancestral house ni late President Ramon Magsaysay, magkatapat lang naman ang ancestral house at barangay hall ng San Jose Castillejos. Dito na kami sa covered court ng barangay. Lumabas muna ako sa loob ng covered court ng barangay para mag-inat-inat ng katawan, at sa tabing highway. Tapos mag-inat-inat, pumasok na ako para kunin ang folding na ladder at ihanda na, dahil gagamitin namin. At nakiusap kami na pwede ba gamitin muna ang service ng barangay para kunin ang long ladder sa bahay ni Kapitan. Pumayag naman, at trike na kulong-kulong ang gamit namin.
At pinuntahan namin yung isang ladder, dahil mahaba yun at nasa bahay ni Kapitan na nakalagay, pupuntahan namin, dahil yung folding ladder hindi aabot sa mataas na bahagi ng poste, kaya kukunin namin. Sumakay na ako, nasa likod pala ako ng kulong-kulong batrike, service ng barangay. Malapit na kami sa bahay ni Kapitan, para kunin ang ladder, at pinaalam pala namin sa kanya yan. Nasa bahay at compound na kami ni Kapitan, kukunin na namin ang ladder, mabigat kasi kailangan isakay sa service, kahit mabigat kailangan namin gamitin, kung wala yan hindi namin maabot yung nasa dulo. Isinampa na namin yung ladder sa bubungan ng service ng barangay, at itatali muna namin para hindi mahulog, kapag umaandar na kami. Naitali na namin at umalis na kami tungo sa poste na aakyatin ng electricians. Nasa kabilang poste ang mga CCTV, at sa isang poste naman bakatap yung power ng camera, at puputulan muna ang power bago i-check, safety first lagi. Yan ang wire tumawid sa kabilang poste, sobrang taas. Dumating na yung electricians namin, usap muna sila ng kasama ko, kung ano una gagawin, matagal lang nga sila nag-uusap. Hindi pa rin sila tapos sa pag-uusap, kung ano una uunahin. Ayon sa haba na pag-uusap na tapos na rin, nagkasundo din sila, umakyat na nga ang electricians namin. Check muna niya ang gamit, at inumpisahan na niya putulin ang live wire.
Ito nga pala ang pinagputulan na wire, kaya pala walang power dahil naging pulbos na ang loob ng wire, natunaw. Ikinabot na nag-electricians ang bagong wire sa power ng CCTV namin. Nang naikabit, pinuntahan agad ng kasama ko ang monitor ng barangay, kung may nag-display na ba. Habang nasa office ng barangay ang kasama ko, niligpit ko na rin ang ladder na ginamit namin, hintayin namin ang pagbalik niya. Maya-maya lang tumatakbo na ang kasama ko, ibalik daw yung ladder sa poste, dahil hindi pa daw niya na-check yung camera kung umilo ba. Inakyat na niya para i-check, good naman, may power ibig sabihin noon. Pabalik na kami sa barangay, sumakay na ako sa service ng electricians kasama ang ladder na mahaba, yung folding ladder dinala ng kasama ko, maglalakad na lang daw siya. Nakarating na kami sa barangay, para i-check ulit ang monitor ng CCTV kung may display ba. Pumasok na nga kami, sad to say wala pa ring display sa monitor. Dahil walang display, kailangan namin double-check ang fiber wire namin, baka doon may problem sa labas. Ito ang natuklasan ng kasama ko, ito na ang problema, nabalatan ng fiber wire namin. Inakyat ulit ng kasama ko, baka sakali maayos at ayusin. E-check ng maigi ang wire, kung saan may problema. Dito nagkaroon ng problems, kaya pala walang signal, dahil sa ginawa nila, binuhol at pinulupot ang wire, putol ang nasa loob ng wire.
Sinubukan ayusin ng kasama ko, wala na talagang remedyo, kailangan magpanibagong linya, para magkaroon ng display sa monitor. At wala talagang signal sa transmitter ng CCTV, ang laking loss namin. Balik ulit kami sa barangay, ang fiber wire ang may problema. Shortcut tayo, yan na pala ang bagong fiber wire na pamalit namin, 300 meter ang haba yan. Inumpisahan na namin elatag ang bagong wire, para gumana na at magkaroon na ng display sa monitor. Umakyat nangga ang kasama ko ulit sa poste para i-tap ang bagong wire at connector sa transmitter ng CCTV. We have too much wire, but that's no problem, as long as it works and the laying is perfect. I left my partner first, so I could buy bottled water. It's very hot today, you will sweat in the heat. Malapit na ako sa tindahan. Bitbit ko na ang 2 bottle water na binili ko, at babalik na ako sa kasama ko, tiyak uhaw na yon. Years later. Makabalik na ako, ayon nag-display na sa monitor ang Manga CCTV namin sa monitor ng barangay, successful. Siya nga pala laging nagkakaroon ng problema yung phase 1 ng mga CCTV, at hindi kami ang original na nag-install na yan, kundi kami lang ang nag-maintenance. 146 minutes later. Ang phase 2 lang ang samin, kami ang nag-install. Kapag may problema ang phase 1, damay na rin kami, dahil nakatap kami sa phase 1. Thank you again. In the next videos, I hope you support my channel. Godspeed and God bless everyone.